Ako nga pala si Ram. Pinanganak na lalaki ngunit simula bata pa lang ay batid ko na naiiba ako sa ibang mga bata. Sila ay may sari-sariling gusto na angkop sa kanilang kasarian habang ako ay hilig namang gumamit ng kolorete sa muka at maglaro ng mga manika. Ay, bakla? Apo to ni Chelsea, di ba? Bading na pala siya. Okay ka lang ba? Obvious ba? Ay, sorry ha. Alam mo, mas maganda kung nalalabas mo yung nararamdaman mo. Makikinig naman ako eh. Ganito kasi yun. Ay, bakla? Apo to ni Chelsea, di ba? Bading na pala siya. Salamat ha. Una na ako. Oo po. Kamusta ka na dyan? Nakakakain ka ba ng maayos? Hi po Lola. Ayos naman pong lagay ko rito. Kayo po. Ayos naman ako rito. Paano ka, Apo? May bumabagabag ba sa'yo? Wala Lola. Alam mo, Apo, narito lang ako palagi para sa'yo. Sabihin mo lang sa akin na nararamdaman mo dahil mas nakakatulong ito kaysa ikikip mo yan sa sarili mo. Ganito kasi yun Lola. Ay, bakla? Apo to ni Chelsea, di ba? Bading na pala siya. Oo nga eh. Mas babae pa siya sa apo ko. Naku, kalalaking tao, ganun umasta? Alam mo, Apo, kung mas iisipin natin ang mga pangungutya at sasabihin ng iba, hindi tayo magiging masaya. Hindi tayo magkakaroon ng sariling kasiyahan kung palagi nating iisipin ang magiging pangungutya ng tao, lalo na kung nakakaapekto ito sa sarili nating kasiyahan. Kailangan din nating maglaan ng pagmamahal sa ating sarili nang sa gayon ay makahanap tayo ng sarili nating halaga. Tanggap ka namin, Apo. At kung hindi nila tanggap ang katotohanan mo, ay hindi sila nararapat na magkaroon ng lugar sa iyong buhay at isip dahil nakakasira lamang ito sa iyo. Salamat Lola. Malaking tulong lahat ng ito sa akin. Magpahinga na po kayong maigi. Bye Lola. Hi po Lola. Po, kamusta ka na? Masayang masaya Lola. Kanina ay binahagian ako ng mga kapitbahay ng iba't ibang putahe na niluto nila. Masaya akong marinig yan, Apo. Siya nga pala Lola, nakausap ko sila noong isang araw. Nasabi ko na ang nararamdaman ko at naipaglaban ko na ang sarili ko. Humingi sila ng paumanhin.
Ayan, Apo. Masaya ako para sa iyo. Tayong lahat ay nabubuhay sa mundong ito na puno ng diskriminasyon. Gaya ng naipakita kaninang eksena, isa ito sa halimbawa ng malayang pagpapahayag ng gender at sexuality. Ano nga ba ang gender at sexuality? Ang gender ay tumutukoy sa social at cultural roles, behaviors, at expectation na nauugnay sa pagiging babae at lalaki sa isang particular na lipunan at kultura. Ang sexuality naman ay tumutukoy sa kung paano mo ipahayag ang iyong sarili sa sexual na paraan, kabilang na ang kung sino ang nakakaakit sa iyo o gustong maging romantiko o sexual na kasama. Halos kalahati ng mga individual na parte ng LGBTQ community ay hindi napoprotektahan laban sa diskriminasyon. Sa paglipas ng panahon, may mga tao pa rin hindi nagiging bukas ng isipan patungkol sa paksang ito. May mga nahuhusgahan pa rin at nakakaranas ng diskriminasyon. Ngunit sa kabilang banda, hindi dapat nating ilulong ang ating panahon sa mga negatibong bagay, kundi dapat ay tayo ay tumutok sa mga positibong bagay. Sabi nga nila, look on the bright side, dahil may mga tao pa din natatanggap at magmamalasakit sa'yo, kaibigan man, pamilya, o isang estranghero. Imbis na husgahan sila, hikayatin at suportahan natin ang bawat individual na mas maging bukas na ipahayag ang sarili nila sa anumang pangyayari. Lahat tayo ay may kalayaan. Lahat tayo ay may karapatan na kahit anuman ang iyong gender at sexuality, dapat kang tratuhin na may respeto at pantay-pantay. Ang sabi nga, we live in a cruel world. Kaya't wag na natin mas palalain ito dahil sinong hindi magnanais sa isang mundo kung saan ang lahat ay tinatanggap ng walang diskriminasyon.